mas lalo tayong papunta sa basurahan. Kasi naglilingkod siya sa isang tao lang. Sabi ni Bato, nagulat ako, wala na akong security detail pagbaba ko sa Davao City. Ano sabi ni General sino yung spokesperson nila? Jean. Ay, hindi totoo yan. Katunayan, wala siyang security, matagal na. Anong po? Yun nga sinabi ni Bato. Hindi raw totoo yun. Katunayan, may 4 siyang security, sabi ni Jean. General, ano na nga yun si General Jean? May 4 daw. Pero wala sa Davao. Di tama si Bato. Hindi totoo yan sinasabi ni Bato. Kasi ang totoo, nagbawas talaga kami na security. Jean Pahardo. Di totoo nga na wala siyang security sa Davao. Yun ang sinasabi ni Bato. Hindi raw totoo na walang security si Bato. Kasi nagbawas talaga sila ng security sa lahat. Di tama. Bakit mo sasabihin hindi totoo? Wala pala talaga. Naknang po pa sa ibang klase talaga itong mga ang mga sagot po nila hindi pampalinaw, pampalabo eh. Ano po masabi nyo at sabi kay Claire kanina. Ano po masasabi ninyo na nagpapasalamat yung spokesperson ng ICC sa Pilipinas dahil sa pakikipagtulungan? Ano sagot ni Claire? Hindi po tayo nakikipagtulungan. Puta. Hindi po tayo nakikipagtulungan sa ICC. Alam mo, Claire, yan yung sinasabi namin na bakit mas pinagtitiwalaan na yung mga vlogger kaysa sa mga inyo at sa mga May isa pang tanong kanina eh. Dati po, yung mga biktima ng AJK, pwede natin sabihin na hindi sila nagsasampa na reklamo sa korte sa Pilipinas kasi ang presidente si Duterte, alam nga naman mahirapan talaga kahit sabihin pa na may separate yung korte at yung presidente, mag-iisip pa rin sila na hindi sila makakakuha ng katarungan. Ngayon po, hindi na po si Pangulong Duterte ang presidente. Bakit hindi nyo na lang pagsampahin yung mga biktima dito sa korte ngayon sa Pilipinas? Ang sagot ba naman? Nung panahon kasi ni Duterte, talagang bias yung kasi sinabi ni Duterte na yung si Marcos, may Marcos na kernel na sagot niya raw si Marcos, hindi raw pwedeng makulong si Marcos. Panahon nga ni Duterte yung sinasabi mo, ang tanong nga ni Ivan Merina ngayon, bakit hindi nyo na lang hikayatin yung mga biktima ng AJK na magsampa na reklamo ngayon? Ang sasagot nila, atake sa panahon ni Duterte. Anti-Claire, hindi lang kahapon namuno si BBM, 3 taon ago. Pansin ko kay Claire, pag tinatanong, sumasagot ng tanong din. At saka ang sagot niya, atake sa Duterte. Yun lang, wala nang iba. Magtanong ka, atakehin niya yung Duterte. Wala po siyang ibang isasagot kundi atake sa mga Duterte. Sir, sa pinaggagawa ni Claire, matik na nasisira si Marcos every time buka ng bibig. Nadadagdagan ng pagkasira. Pwede po ba i-shout out sa anang rally for March 28? Sa Paco, yung kung taga Metro Manila po,
Meron po sa Paco. Wala po ako listahan eh. Meron din sa Liwasang Bonifacio. Marami po eh. Iba-iba talaga eh. Kanya-kanyang grupo meron eh. Sa mga probinsya po, magtanong-tanong lang po kayo. Pero sigurado tayo sa The Netherlands, sa may ICC meron. Sino po ba naniniwala dyan kay Claire? Ano ba trabaho ni Pong Pagong sa Batibo? Natumbok mo sir, dadagdag kasiraan sirang-sirana Marcos. Sirana, dinadagdagan pa yung kasiraan, di ba? Yun po yun. Hindi naman po si Claire ang naninira eh. Nagdadagdag lang. Dinadagdagan niya lang kasi sira na tapos mang-aasar pa. Kumbaga siya yung yung nakuha pa mang-asar. May sagot si Claire na nakakatawa eh, no? Ikukumpara niya sa ating Ito po ang sagot niya kung bakit hindi masasabi na hopeless si Pangulong Marcos. Ang sabi ni Auntie Claire, araw-araw na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Alam mo, Auntie Claire, pwede naman yung mag-araw-araw ka magtrabaho ng palpak pa rin. Di mo ba alam yun? Marami pong pumapasok na araw-araw. Yung mga ayaw na sa trabaho nila, pumapasok lang yan, magta-time in, time out. Hindi porkit nagtatrabaho sa Pilipinas, okay na. Ang katwiran niya, si Bongbong Marcos daw ay karapat-dapat na hangaan dahil araw-araw nasa Pilipinas at nagtatrabaho. Ang sagot ko, ang dami ko po nakita. Dati kung naging boss maliit na opisina. Marami akong nakita na araw-araw pumapasok. Araw-araw ding umuwi. Pero walang pakinabang. Kasi hindi na nila mahal yung kanilang tinatrabaho o kaya wala talaga silang kaalam-alam sa trabaho nila. Meron pong araw-araw nang nagtatrabaho pero hindi, imbis na makatulong. Alam niyo yun? Araw-araw kang nariyan. Ang ginagawa lang mo, pinag-iisipan mo lang naman paano mangampanya. Parang mali po ang job description ni Atty. Claire imbis na ayusin ang pagre-presenta sa boss niya, nakakasira. Hindi po. Ang kailangan po ng boss nila, attack dog. Matagal na sila naghanap ng attack dog for the first time ngayon. Kaya nga sila para saan ba yung mga vlogger nila? Attack dog yan Iba po kasi ang konsepto nila Hindi po naman talaga makatulong sa kapwa. Ang laki po ng diferensya. Sa tingin nila, no? Ang problema nila mga Duterte. 'Di ba? 'Di ba? Doon pa lang palpak na Kaya ang tinutugunan nila, kung ang problema mo mga Duterte, kinakailangan masira yung mga Duterte. Tama po si Auntie Claire doon sa pananaw nung nag-hire sa kanya. Ang nag-hire sa kanya, ang kinakailangan, masira yung matagal na nila yan 'Di ba? Tingin nila Duterte ang problema nila. Kasi ang mga Duterte, na-expose sila Pero pag humina ng mga Duterte at umayaw na, kala nila mangangayaw hindi nangangayaw. Palaban. Ginipit na si BP Sara, pinapahiya na, tinawag ng pusit, sinisigawan na ng mga congressman, sinasabihan ng kung ano-ano, dinidemanda, nirereklamo sa kung saan pulisya. Tapos pinakulong na si Tatay Digong, ang kailangan po nila wasakin, ma-eliminate yung mga Duterte. Kaya tama po si Auntie Claire. Kasi yun yung pananaw nila yung hindi naman, wala po silang pakialam dito. Pakialam nila sa paglutas ng problema ng Pilipinas. Lalong lumakas buong mundo, Duterte na. Correct. Na-expose pa sila sa buong mundo.
Sir, mag-sacrificial lamb na attack dog ng Marcos admin. Kasi ang dami na nilang vlogger eh. Kung ano-ano lang, wala namang katotolan kasi mga vlogger nila. Umiikot lang sa Duterte at pangungurakot ang mundo ng mga marka. Ayan po ay sinabi na 9888 kid. Sa ganitong sitwasyon ng ating bansa, nakakatamad na magtrabaho, kaso lang walang makakain kung di kikilos. Yan po yung sinasabi natin, hindi ka na-inspire eh. Yung down na down talaga, yung dinadayok-yok ka, nakikita mo sa kapaligiran, naghahari na naman yung mga addiksyones, nakikita mo sa napapanood mo sa TV, kanya-kanyang hablot, kanya-kanyang hold up, yan na naman, mga rape, pinapatay, mga dalaga, matanda. Nakakaano, yung parang bahay na yan si Auntie Claire, unang panood ko pa lang sa kanya. Katulad ni Persida, may sobra no. Si Persida Acosta, ganun lang magsalita pero matino po yun. Lalo lumakas buong mundo Duterte na. Si Boss Buds naman expose ang kabobohan ni Claire sa mga pinagsabi ng office. Actually, hindi siya bobo eh. Tayo binobobo niya. Yung mga katwiran niya, matalino po si Claire, alam niya yung purpose niya eh. Hindi po siya bobo. Ipinagpapalagay niya lang na tayo bobo. Hanggang ngayon, ito problema sa mga to eh, sa press, sa media. Alam nyo kayo mga taga-media, akala nyo matatalino kayo? Kung matatalino talaga kayo, bakit kinakailangan nyo pa magkaroon ng mga guests? Di ba? Bakit yung mga vlogger kaya namin mag-discuss? Ang point ko lang, hindi kayo kasing talino ng iniisip nyo. Angkop lang yung pinag-aralan nyo sa ginagawa nyo. Ano ba yung pinag-aralan nyo? Di ba? Journalism, magsulat ng balita, mascom, magbasa ng balita. Kaya kayo, magsulat at magbasa ng balita, okay sa inyo yan. Pasok na pasok kayo dyan. Pagandahin ng mga boses para pan-radyo, pan-TV. Nakita niyo yung mga dati, panay magaganda boses? Kami sa field namin politika, field ng iba, ganun. Yung mga vlogger, specialize sila sa mga field nila. May vlogger na cook. Kayo, nag-aral kayo ng ng journalism at mascom. Di kayo marunong magluto. Mag-guess kayo ngayon ng cook. Hindi kayo marunong magsuri ng politika, mag-guess kayo ng political analyst. Kaya nga napaikot kayo na napakatagal ni Haiderian eh. Dahil, alam niyo yun, kaya huwag kayong umasta na parang ang gagaling nyo. Magaling kayong magbalita, magaling kayong magbasa. Feeling ninyo magagaling kayo. Kaya nga lagi kayo may guess eh. Assalamualaikum mga kapatid, classmate. Sana yung vloggers wag na umaten sa Tricom, binabastos lang sila doon. Papakulong naman sila. Hindi naman Pilipino yan sa Saharan Mindanao. Nagsorry siya eh. Tinira siya ng tinira. Magaling tumanggap ng payola ang media servants. Lalo na yung mga mayayaman sa Mindanao. Galit sa kanya eh. Sub-Sahara pala. Kaya hindi ko pinapanood yung Claire. Krung, feeling ko naiinsulto utak ko. Correct. Iniinsulto niya yung yung kakayahan nating mag-isip. Tatanungin mo na matino, sasagutin ka ng pabalang-balang. Boss Buzz, interview na ni Maris Umali sila Hanilet at Kitty sa Netherlands. Advance kasi question ng mga media kaya laging may handang sagot si Claire. Tapos yung mga media walang follow-up question. Correct.
No? Bawal eh. Putya, kahit na ano isagot ni Claire, okay na sa kanila eh. Sir, sa tingin mo, kailan kaya alis si Bong Revilla sa kampo ni Marcos? Ba't naman aalis yun? Advance ang trabaho ng BPI spare tire. Bakit tinanapan ni Auntie Claire ng performance? Tapos ang budget ay 7 million lang. Alam mo, Auntie Claire, eto ha, di ba, kaya niya nga hinahanap kasi naghahanap talaga sila ng leader, yun lang yun. Subukan nyo kaya, pag-abroad din mo si BBM ng, subukan mo, Auntie Claire, isuggest. Mag-abroad siya ng mga 2 taon, tapos si BP Sara ang presidente natin. Tignan natin reaction ng mga tao kung totoong ayaw nila sa mga Duterte. Mga troll na nang gugurguryawa. Pag marami napupuna ko 2,000 mahigit, puta, guro-guro yan. Hanggang bumaba, pag bumaba, balik na. Ngayon, 1-3 lang tayo, walang gurguro. Hindi ka namin pagtsatsagaan ba doon? Chicken pastel yun, boss, sa Muslim, pero sa Camiguin, sweet pastel yung sinasabi nyo po na masarap. Oo nga, yung pastel. Pastel na sa Camiguin. Hindi ba yun? May iba pa bang pastel? Basag sila sa Duterte na sigaw ng tao. Zero remittance, challenge accepted, kahit forever pa kasi hindi naman ako nagpapadala. Boss Buds, wala din ako remit. Wala na akong permanente trabaho na bankrupt company namin. Walang remittance. Saan ka ba, Ruth? Sir Badong, yung fake news ng GMA, yung asylum, bakit parang di binalita? Alam nyo yung mga yan, hindi po umaamin yan. Ang lalakas mga tsaw niyan, mga vlogger, fake news. Eh kayo, nakita na ng lahat na fake news ako, kayo eh. Hindi pa rin kayo umaamin eh.